phospho-creatine systems. This is the energy system of choice for immediate form of activity. This is an aerobic energy system, which means that it does not require oxygen. Short, explosive events or activities lasting up to 10 seconds in duration are going to be dependent on this energy system. So kung mayroon tag phospho-creatine, mo niya itong mga muscles sa atong lawas, mo niya ang gahatag sa atong mga kusog, kung aron makalakaw tang kita ni muscles diri sa atong mga tiil. So kining phospho-creatine system is mao ni bitaw ang kana bitaw sa palit mga activity nga dili kinahanglan og oxygen. Ang example ani nga mga activity ang ay dili kinahanglan og oxygen kay kadali ra bitaw nga activity murag kanang 10 seconds ra yang sa paniso. Ang example ani nga mga activity kay ang sprint si butang tao sprint 100 meters sprint. So ang kin magamit jud mga muscle sa mga tilana kay di mo kakakusog og dagan kung wala bitaw kay muscle sa tiil nga. Di ba kung magdagan ta is pugan ba ginata tong ginhawa para makakuan kita ka makusog kita dagan kay lain kay ko nang magdagan ka nya sika ginhawa di morning na bilong sa sa panay kini phospho-creatine system kay ang kini phospho-creatine system is kana bitaw dili jud siya kanang kinahanglan og oxygen. So kasamot ta puning jumping napod gyapon niya siya sa muscle sa tuntiil kay di po ta kaambak kung wala ning mga muscle sa tuntiil. Di ba kabantay mo kung kanang mag-ambak ta pugnan ginata tong ginhawa aron maka hulak gyud tag ambak bitaw. So samot na ni sa throwing gani na puta muscle sa kamot. Kabantay mo anang katong para sa atong sa SEA Games nga nakatanaw ko sa atong throwing nga kuan. Ila yung pugnan ilang ginawa murag muutong gyud sila bitaw aron niya ilabay din nila og kusog ang katong spear bitaw aron makahunat gyud mo. Ilang pugnan ilang ginawa niya kina magamit gyud sila og kanang muscle sa ilang kamot. Weightlifting samot na ni mao ra gyapon nabilang gyapon kay di gyapon ni sa magamit kay kita po katong sa SEA Games is katong pares kang Heidelin Diaz nga pag magkuha na siya kanang lifting na siya is pugnan din niya ang ginhawa bitaw aron mabuo bitaw ang kusog pares sa punching pud sa kanang punching. Kini pong kabantay pud mo ng mga kuan boxer is kanang pugnan nila ilang kuan ginhawa aron pag musumbag bitaw sila is kanang kusog gid kayo bitaw kusog og impact bitaw gid ilang buhi sa ilang tinumo aron kusog ang impact mo na siyang phospho-creatine system is kana yung wala kay kakuan og oxygen bitaw. Lactic anaerobic glycolysis. This energy system does not require oxygen. Either we call upon this energy system for short duration activities lasting approximately 1 to 3 minutes in duration. This will involve converting glucose to lactate for energy. This system can be trained with exercise to improve our lactic acid. So, kining lactic anaerobic glycolysis is kuan gyapon ni siya. Wala gyapon ni siya nag kuan o oxygen but ang ilang kalayan lang is kanang dugay bitaw nga mga activities like 1 to 3 minutes ang kanang kadugayon. Ang example ani niya ay ang kuan ni is ang nagdadre this involve converting glucose to lactate for energy. So kung mayroon tag glucose mo ni ang mga cells sa atong lawas nga agihanan bitaw sa atong dugo is kung kuan ang kini ang pag magkaon ta murag mo ning glucose mo ni pang mo ni ang cells sa atong lawas nga ato sa lactate para mag-produce og energy. Kining energy is kinahanglan nato aning nga mga kuan kining activities kay tungod pa example ani is ang 3-minute step test is kanang dili biya ko kamo ginawa ng magkuan-kuan ka kanang ambak-ambak ka sa hagdanan kay dili step test kay aron tungod ma-develop bitaw imong hangin kay imo yung pugwan imong hangin. So sa kining activities pag imo aning maintain nun imo ang lactic acid ani is kanang madali kay tungod man imong cell bitaw is magbuhi gyud kay bitaw pag say kay buhat ani nga mga activities. So kung imo ning ma-maintain nga mga activities ang imong lactic acid ani is ma-improve ikatuloon. Aerobic oxidative system. This energy system is a slower but more efficient source of energy production for longer duration exercise. This require oxygen and it can utilize carbohydrates, fats or proteins as energy sources. Kasi sa kalipag kabaliktaran aning duha kay tungod kining aerobic oxidative system kinahanglan ni siya og oxygen bitaw. Namo diri na bilong ang oxygen magamit na gyud ka kay kini nakabutang diri kay slower biskan slower siya kinahanglan kag oxygen kay tungod sa kuan sa pani diri naman po siya magbase sa kanang yung kadugayon bitaw parehas. Ang example na kapatid diri is ang walking. Maglakaw ra ka is kinahanglan jud ka maginawa kay kuan isang pag dili kay bugat ang maglakaw dili kay wago sa kalayon sa imong baktason sa kanang imong kalayon sa imong baktason hangakon gid ka so kinahanglan jud kag hangin nga
maglakaw biya kita is kinahanglan kita maghinawa so marathon. Kining marathon kinahanglan jud ka nga taas jud kag hangin ani kay tungod daghan biya ni siya na bilang ang running, biking, o kining hiking o kanang swimming. So kinahanglan jud ka kay kung wala kay saktong nga hangin, unsaon na lang nimo pag buhat ani nga marathon. So dili nimo ma-improve imong kanang kaugalingon kung wala kay saktong nga hangin o dili po ka pwede mag-enter ani marathon. Justin Sabin Sarceda, we're going to board foods and fuel for performance. Athletes recognize the importance of training for dirt. What some fail to recognize is that their nutrition is just as important as their physical training. An athlete's body foods athlete consumes should come from a variety of sources. Carbohydrate, protein, and fat are all keys to a flowing diet. When you say food and fuel for performance, foods and fuel performance, kinhanglan nga magkaon ka og pagkaon para ka na imong gikaon mabuhat og energy. Kining energy mao ni imong kinahanglan para maka-perform ka og tarong sa imong sports nga ginteran. Then athletes recognize performance of training for dirt. What some fail to recognize is that nutrients needs proper fuel, both foods and foods. Like isawan ko sa nakaagi og athlete, dapat mag-athlete ka labi nag-training, mag-control kag pagkaon nya di ka magkaon og kanang makabugat sa imong lawas. Tapos kinahanglan imong kaonan is kanang gulay, mga vegetables or fruits kanang makatabang sa imong sa imong mga kuan, healthy sa imong kalawasan. So good morning everyone. For now we tackle about fuel and performance for performance. This is connected to what Justin reported about food and fuel for performance. So protein, for those looking to support muscle, we generally recommend to eat 20 to 40 grams of protein approximately every 3 to 4 hours. The daily recommended protein intake for healthy adults is 0.8 gram per kilogram body weight. This increased to an intake of 1.2 to 1.6 gram body weight for active individuals. Endurance athletes or older adults. Those participating in strength sports or looking to support muscle will have a higher daily recommended intake of 1.6 to 2.2 gram per kilogram body weight. So sa inyong pagsabot, first statement pa lang is katong for example athlete katong apilog mga sports or support sa sports, they usually maintaining their body weight as usual. So every 3 to 4 hours dapat ang ilang ramakaon is naara sa 20 to 40 grams. Sa normal lang sa mga individuals or kanang active nga gusto kanang naay muscles or daily exercise nila, nagi-recommend pud sila nga nga dapat 1 to 2 to 6 grams lang ang ilang kailangan para sa ilang body weight. O sa para sa tanan tong participate about sports or mga kanabitang mga ginaapilan nga mga games or sports lagi is kinahanglan gyud nila nga ang ilahang body weight i-maintain nila. So kailangan sila mag-focus sa ilahang body weight dili kay ilarang pasagdan kay para ma-balance ang ilahang body weight. So fat should make up approximately 30% of your total daily dietary intake. Fat is an abundant energy source providing 9 kilocalories per gram. This is more than double the amount of energy per gram. This is more than double the amount of energy than carbohydrates and protein. So, dili sa ingon na fat is disadvantages na sa ato ang body weight. But also fat have an advantages for us because fat also give us energy. So because fats can really use energy more than carbohydrates and protein. Then nutrition during exercise. Taking a certain foods and fluids during exercise can help to delay
help the daily fatigue and other exercise related physiological responses for shorter duration events. The focus should be on consuming adequate water. So, nutrition during exercise. Before ka mag-take og exercise, you must eat, kailangan ka mukaon gyud properly. Mga like vegetables, nginging ana, kanang makahatag sa imuhag energy ba? Because kung dili ka magsigig kaon nya, magsige na lang kag lihok, mag-over fatigue na ka ana. Murag, more on, trabaho na lang ka ba? Wala na yung nutrients nga dadawat sa imuhang lawas, wala na yung mga pagkaon nga makahatag o kusog sa imuha. Kung more on, trabaho lang ka. So, post-workout nutrition. This window of time post-workout is usually important to support recovery and fuel your next training session. So, sa post-workout nutrition is, diba, ano man, gikan tag workout. So, sa atong workout, di na mawala sa ato ang energy drink. For example, Gatorade. Sa tanan sa mga athlete, more on athlete, nagainom ana nga drinks because it gives energy to them. So, para pag human nilag take ana nga, pag human nilag inom ana, ang energy nga nagtigom sa iyang lawas, pwede pa niya magamit sa sunod niya nga workout or dula. That's all.